We left everything behind and moved to Baguio City. 5 years ago, when the pandemic hit, we left Metro Manila and moved to our dream city, Baguio City. We started the construction of our dream home and now we are finally living in it. Ngayon, looking back, ang daming nakatulong sa akin ng mga vlogs about paano ba tumira dito. Kaya, paying it forward din sa mga nagbabalak na lumipat, ito ang i-share ko sa inyo today ang aming monthly expenses. While on the vlog, we are doing some errands. So magkano ba talaga ang cost of living dito sa Baguio? Worth it ba ang paglipat? Tara, let's break it down. For the rent, depende sa location at laki ng bahay. Ang renta sa Baguio pwedeng mag-range from 10,000 to 30,000 per month. May studio apartment dito na nasa 10,000 a month. Sikat na kondo yon. May mga bahay naman na apartments kagaya nung tinirahan namin na 2-bedroom apartment. It was all about 20K all in na. Doon na yung internet, electricity, and water. Estimated costs to mga mamshiha. And baka mag-iba na rin yung rate nila ngayon kasi this was pandemic rates. Actually, may mas mura pang mga rates lalo na kung yung apartment or yung bahay na i-rent nyo ay medyo malayo sa city center. When it comes to electricity, ang lamig dito half the year. Kaya nga naman, ang aming mga expected na kuryente dito nasa estimated 2,000 to 5,000 a month lang. So kung magtitipid ka talaga, pwede pa itong bumaba. So water bill, usually nasa 500 to 1,500. Depende sa mga gamit ninyo at sa dami ng tao sa bahay. For us, with 6 people living in this house, nasa 600 pesos kami last month. For the internet, kung work from home ka like us, importante ang stable internet. Prices ranges from 1,500 to 3,000 a month, depende sa iyong provider. For us, ang provider na gamit namin is PLDT and yung plan namin nasa about 1,800 pesos a month. For groceries and food, para sa isang family, ang groceries pwedeng mag-range about 8,000 to 15,000 a month. Mas makakatipid kayo kung sa palengke kayo bumili. And for our family, ang dami naming sources of food na binibilhan. Okay, let me break it down to you. Meron kaming binibilhan sa palengke at meron din sa Maharlika or dropping area. Mas mura kasi yung mga prutas at gulay pag binili mo siya sa Facebook Marketplace tapos ipipick up mo na lang sa dropping area which is also located sa palengke. Like for example, meron ding mga nabibiling mas mura sa may Maharlika like yung saging which is only 35 pesos per kilo, yung tumok na variety. Kasi yung latundan dito nasa 80 pesos per kilo. Pero yung local banana dito, 35 pesos per kilo lang. Yung apples na laging kinakain ng mga bata, yung Fiji nasa 4 apples, 450 pesos. Tapos yung mga gulay, depende talaga sa season. Sa mga groceries, doon namin binibili yung mga canned goods namin, mga sliced bread, mga ketchup, ganun na hindi mo mabibili saan man. Yung meat din doon namin binibili para sure kami na malinis at hindi kami magka-problema kasi ini-stock namin yan sa freezer ng matagal. At sa mga online, doon na kami bumibili ng ibang bagay na mas mura kaysa sa kung bibilhin sa grocery. For example, bumibili kami ng maramihang trash bag. Doon din ako bumibili ng detergent na ihahalo na lang sa water para mas marami. Dishwashing liquid, Fabcon, at saka ibang foods. Sa online ko na rin binibili like yung mga treats ng mga pusa. Tapos may mga suki din kaming tindahan like bilihan ng bigas, itlog, and yung mga kitty litter. So, ang dami talaga naming sources. Mga siguro 5 na lahat ng sources namin. Depende lang talaga sa diskarte nyo mga mamshis. For the transportation, kung magko-commute ka, mag-budget ka around 500 to 2,000 na magagastos mo monthly combination of jeep and taxi. Jeep fares are at 30 pesos and taxi flag downs are about 30 plus, may plus 15 pa ganun, depende. Madalas, walking kami dito kasi malamig naman, kaya tipid na rin. Sa gas, depende sa gamit nyo if you have a car. Sa amin, nagbabudget kami kasi
Depende pa also kung anong klaseng gas ang gamit nyo, unleaded, diesel, or premium. So, nasa premium kami, magbabudget kami niya ng 3 to 5K sa isang buwan. Education ng mga bata. Of course, depende kung saan ka naka-enroll at ilan ang mga kids nyo. Yun yung magiging factors kung magkano ang monthly na ginagastos sa education. If sa public school mo enroll yung mga anak mo, available naman dito. Meron silang Philippine Science High School dito. And then, meron ding upcoming na first and ever sports high school. So, interested kami doon. Hopefully, doon na nga. Pero anyways, pre-kinder at kinder pa lang yung mga anak ko nung nag-start kaming tumira dito. Kaya yung mga na-canvas ko is yung pre-kinder prices, which is private schools nagre-range from 40,000 to 70,000 ng isang pre-kinder student. For us, mas pinili namin mag-homeschool. Yung provider na pinili namin per year is nasa 15,000 ang pre-kinder at 18,000 ang grade 1, included ang books at LRN DepEd accreditation. Ayun, check out expenses or online shopping. Kasama na to sa mga budget, mga mings. Huwag nyo na itong i-omit kasi guys, mahirap nang magka-surprise by the end of the month, diba? So, depende sa tao yung budget nyo dito. Ako, lalagyan ko yung sarili ko na mga about 3 to 5K budget every month. And then, for insurances, 'di ba? Meron tayong SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and income tax contributions as a self-employed small business owner. Binabayaran ko tong mga to and nagpa-budget ako ng about 5K a month for all of these. And then meron pa yung mga insurances na optional like St. Peter, Memorial Lots, Sun Life insurances, critical illness insurances, at kung ano-ano pa. So, all in all mga moms, roughly, kailangan ko ng mga ganitong halaga every month para mabayaran lahat ng monthly expense. So, ayan, yan ang actual gastos namin sa Baguio kung gusto mong mamuhay ng simple pero komportable. Not too cheap, pero sulit kung gusto mo ng fresh air, tahimik at bagong lifestyle. Na-surprise ka ba sa gastos?